Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Rusul wa Risalat. Ang tinatalakay natin yung mga bushrah o yung mga propesiya ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay pangunahing tinatalakay natin ayon sa kung ano ang nababanggit sa Quran. Kasi yung iba pang mga kasulatan ay pawang binago na ng mga tao. Yung huling natalakay natin dun nga sa Bushra ni Isa alayhis salam sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At natalakay natin yung yun doon sa Suratul Saf. So ngayon naman inshallah, yung doon sa ilan sa mga nababanggit doon sa lumang tipan tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mula doon sa lumang tipan, Dikru Rasuli sallallahu alaihi wasallam bi ismihi fit Taurat. Bagaman tinatawag na Torah yung lumang tipan, ang marami sa mga scholar mas tinatawag nila ito na Al-Ahdul Kadim. Ahdul Kadim sa kahulugan na Old Testament. Kasi kung tatawagin natin itong Torah, kumbaga sabi nila hindi na ito proper na tawagin na Torah. Katulad ng kung paanong tatawagin yung New Testament bilang Injil. Walang kinalaman ng Injil sa kung ano man ang New Testament ngayon. Kaya kung yung Old Testament, Ahdul Kadim, yung New Testament, tinatawag ng mga scholar na Ahdul Jadid. Kasi nga doon sa lumang tipan, Laqad saraha ba'da hadihil bisharat, Bismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad ittala'a ba'da ulama'il muslimina ala hadihin nusus. So nababanggit mismo sa pangalan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga propesiya sa lumang tipan. Doon sa lumang tipan. At ang mga scholar ay nakabatid din dito at pinag-aaralan nila ang ilan sa mga ito. Walakin at-tahrif al-mustamir li hadal kitab ata ala hadihin nusus. Subalit syempre, kinikilala rin ng mga scholar na mayroon ng mga pagbabago sa mga talata ng Biblia, lumang tipan o bagong tipan, at nagpapatuloy ang mga pagbabago na ito. Hanggang sa panahon natin ngayon, nire-revise ang Biblia. Hanggang sa iba't ibang mga wika, halimbawa sa Tagalog, meron ng yung version ng Bible sa makabagong Tagalog. Nakatawa na nga pakinggan yung Taglish na na Bible. Nakatawa na basahin. Parang kumbaga yung binabasa kasi natin, meron siyang isang particular na tono. Seryoso, masaya, malungkot. Pero pag binasa mo yung Taglish na Bible ngayon, na bagong nilang inimprenta, parang bading na sosyal yung nagsasalita. Bading na konyo, feeling sosyal, feeling mayaman, ganun ang ang dating, walang kwenta. Walang kwenta. So nga, famin dalika mawarada fi Safarin Ash'ar. So merong isang doon, merong isang kabanata. Fi Safari Ash'iya. Mga paglalakbay ni Ash'iya. Si Ash'iya, ito pala, si Isaya. So sinabi daw dito, Inni ja'altu amruka Muhammadan, ya Muhammadah, ya Qudusur Rabb, ismuka mawjudun minal abad. So dito sabi, doon sa Arabic na Bible, ang pangalan ng chapter, yung sulat ni Isaiah,
So sabi raw doon, inni ja'altu amraka Muhammadan. Ginawa kitang kapuri-puri. So yung kumbaga, yung translation pa lang yung minano natin dito, kumbaga yung literal na pagkakalahad dito. So sinabi daw sa libro ni Isaiah, ginawa kitang kapuri-puri. Ya Muhammada ya Quddusur Rabb, ikaw Muhammad o ikaw na kapuri-puri, na ikaw na kumbaga ay Quddusur Rabb, kumbaga itinuturing na banal ng Panginoon. Ismuka mawjudun minal abad, ang iyong pangalan ay mananatili habang panahon. Ang iyong pangalan ay mananatili habang panahon. So meron dito sa English na wala dito sa original na Arabic. So sabi dito sa English, kaya lagi kong dala ito kasi may mga dagdag sila na detalye. Kahit doon sa Ar-Rahiqul Maktum, may mga dagdag silang detalye. Nung nireprint ng Darussalam, so ito naman sa mga reprint ng IIPH. So sabi dito, meron daw mga 3 version ng Lumang Tipan. Yung Hebrew, at yung Greek, at yung Samaritan, yung galing ng Sumeria, doon mismo sa Palestine. So ngayon, Hebrew, nakikilala natin ito, yung tinatawag nila na Septuagint, yung 70 na libro. Yung Greek pala, yung Septuagint. Tapos yung Hebrew, na nakikilala bilang Torah, minsan tinatawag nila bilang Talmud. At yung Samaritan na version nila, so ito rin naman yung kumbaga, isa sa mga version ng Lumang Tipan na naglalaman lang ng 5 aklat nila na original. Yung Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numbers at saka Leviticus. Yung Hebrew at saka Greek na Torah, kumbaga o Lumang Tipan, lumitaw ito kasi nga yung nababanggit ko palagi, nung 70 AD, sinakop ng mga Romano, nauna ng sinakop ng mga Romano, bago pa sinilang si Jesus, nasakop na ng mga Romano ang Palestine. Nasakop na ng mga Romano ang Palestine. Nagkaroon ng civil war, hindi man civil war, nagkaroon ng pag-aaklas yung mga Hudyo, at sa sobrang galit ng mga Romano sa kanila, inubos silang lahat. At pinalayas yung mga natitira hanggang sa nakarating nga sila papunta ng Europe. Kaya doon na lumitaw yung Greek na Lumang Tipan. Na mula naman doon sa Greek, syempre, yung mga napadpad naman ng mga Hudyo, lalong-lalo na si Pablo na punta ng Roma, panahon na nga rin yun ng Roman Empire. So doon naman lumitaw nga yung Latin na Bible, yung tinatawag nilang Vulgate. Kaya dito nabanggit ito kasi nga wala na talagang wala na yung original na Torah. So lahat daw ng 3 ito ay nag-aangkin na ang kanilang version ang tamang version. So itong na ito, statement na ito, maaaring nandoon sa original na dokumento ni Sheikh Omar al-Ashkar, tapos ibinalik nila dito, nawala doon sa Arabic na binabasa natin. So lahat sila nag-aangkin na ito yung tunay. Katulad na kung paanong nagtatalo-talo yung iba't ibang version ng Bible, di ba? Yung King James Version ng mga Katoliko, tapos yung Bible ng mga Protestante at iba't iba pa, lahat sila nagtatalo kung alin ang tunay na version ng Biblia. Pero nga, meron daw malilinaw na mga pinagkaiba sa pagitan ng iba't ibang edition o revision ng mga ito, pati sa mga pagkakatranslate sa mga ito. Ang mga corruption na nangyari dito, lalong-lalo na yung mga pagbabago, di ba? Pati pangalan ng tao, binabago nila dun Nawawala na kung anuman ang tunay na binabanggit sa mga propesiya tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero gayon pa man, merong natitirang ilang mga bakas.
At ito na nga yung pinag-aralan ng mga scholar na maaring tumutukoy kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa bukod dito dun sa Isaiah, na actually ang Hebrew nito, literal na kung maririnig ninyong Hebrew nito, maririnig niyo yung salitang Muhammad doon. Pero yung Muhammad doon ay ginamit sa konteksto ng adjective, hindi pangalan ng tao. So meron dong tao na pinupuri si Isaiah at inilarawan siya bilang Muhammad. Inilarawan siya bilang Muhammad. So nga dito, sinasabi, wa qawluhu inna isma Muhammadin mawjudun fil abad muwafiq li qawli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. So kaya ito nabanggit dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar kasi merong isang hadith na merong parehong kahulugan. Merong isang hadith na merong parehong kahulugan. Sino nag-ulat nito? Hindi binanggit ko sino nag-ulat eh. Pero napapaloob daw ito doon sa aklat na Muhammadun Nabiyul Islam. So sinabi, Inni maktubun indallahi khataman nabiyina wa in Adamu la munjadalo fi tinatihi. Siya raw ay naitala na bilang huling propeta kahit noong panahon pa na si Adan ay putik pa lang. Ibig sabihin, umiiral na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangalan niya ay umiiral na kahit putik pa lang si Adan. Naalala ko na, talakay na natin itong itong hadith na ito. Balikan ko ngayon inshallah. At tama nga yung kahulugan nito. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o lahat tayo actually, umiiral na tayo sa kaalaman ni Allah. Bago pa man magsimula si Allah ng paglikha, 50,000 years, syempre naunang nilikha yung iba pang mga bagay bago nilikha si Adan. Ibig sabihin, umiiral na tayo sa kaalaman ni Allah. Sa totoo ito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umiiral na siya. At alam na ni Allah. At syempre, umiiral na siya na kumbaga sa hinaba-haba ng panahon o sa buong haba ng panahon, siya talaga ang naitakda na bilang kahuli-hulihang propeta. Bago pa man naging tao si Adan. So meron daw, kumbaga, may parallels o similarity sa pagitan ng hadith na ito at yung talata doon sa Isaiah. So doon sa isa pang ulat, doon naman sa Hebrew na Old Testament, doon ito sa sa aklat ni Habakuk. Si Habakuk isa siya sa mga kasi dumating sa kasaysayan ng mga Hudyo yung iba't ibang mga antas ng maaaring mahati yung kasaysayan nila sa kung anong klaseng tao yung namumuno sa kanila. Ibig ko sabihin anong klaseng tao. Kung pinamunuan ba sila ng mga propeta, ng mga hukom o mga hari. Ang kauna-unahang kumbaga hari ng mga Hudyo talaga si David, hindi si David, si Saul pala. Si Saul na itinalaga ni Allah bilang magiging hari nila. Pero sa pagitan ng mga ito, ang namumuno sa kanila, kung di propeta, yung mga hukom. Ibig sabihin mga hukom, yung mga ulama nila. Sasabi doon, wa fi suratil Ibraniya fil ishahi thalith, so sa 3rd chapter daw, doon sa Hebrew na Biblia, min safari Habakuk, doon sa aklat ni Habakuk, sabi, wamtal atil ardu min tahmidi Ahmadin, malika yaminuhu rikabul umam. Malaka yaminuhu rikabul umam. Napupuno raw ang lupa min tahmidi Ahmadin. Napupuno raw ang lupa sa tahmid, pagpuri kay Ahmad. Napupuno raw ang lupa sa pagpuri kay Ahmad. Malaka yaminuhu, hawak-hawak daw ng kanyang kanang kamay, ang rikabul umam, ang leeg ng mga ummah. Ibig sabihin, pinaghaharian daw nitong si Ahmad
ang iba't ibang mga umma o iba't ibang mga nasyon. At sinabi, wa fi nuskatil matbu'a fi London, kadiman sana 1848. Noong 1848 daw, merong kopya na imprenta doon sa London, na lumang kopya nga nito, o lumang edisyon nito, na ito nga yung nakasulat. Wal ukhra al matbu'a fi Beirut sana 1884. So, ang iba naman ay na-print na doon sa Beirut noong 1884. So, ibig sabihin, bago pa man yung panahon ng makabagong panahon, nakita nila o natagpuan ng mga historian o ng mga scholar ang ganitong mga tala. Wan naskal kadima tajidu fi safari habaku kannas fi gayatis saraha wal wudu. At doon sa mga lumang mga talanga ay naroon yung malinaw at kumbaga mas direkta na pagkakabanggit sa pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa halimbawa dito, laqad ada'at as-sama min bihai Muhammadin. Nagliwanag daw o kumbaga nilagyan ng liwanag ang lupa, hindi, yung langit pala. Nagliwanag daw ang langit sa pamagitan ng biha, yung kumbaga karangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag na muna natin sabihin si Propeta Muhammad yung nababanggit dito. So, nagliwanag daw ang lupa o nagliwanag daw ang langit sa pamagitan ng karangalan ni Muhammad. Imtala'atul ardu min hamdihi, at napuno ang lupa sa pagpuri sa kanya. Zajur ka fil anhari, ang boses daw, ang iyong boses ay nasa mga ilog. Wahtada masawtaka fil bihar, at ang iyong boses naman ay kumbaga pumupuno rin sa mga karagatan, sa mga dagat. Ya Muhammad ad-din, sabi dito karugtong, o Muhammad, hindi pala ad-din, idni. Ya Muhammad idni, o Muhammad, lumapit ka. Laqad ra'at ka al-jibalu farta'at. Ang mga kabundukan daw ay nakakita sa iyo at ang mga bundok daw ay natakot. So ito ay nandoon sa mga lumang kopya na Hebrew doon sa aklat na ito. Pero syempre, doon sa English, iba na yung iba na yung mga nakasulat sa mga ito. Pero ito yung kumbaga nababanggit doon sa mga literal na pagkakabanggit sa pangalan na Muhammad, na tinutukoy ng mga scholar na maaring bushra o bakas ng bushra o ng propesiya sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, dikru Rasuli sallallahu alaihi wasallam bi amri yata'allaku bihi. So meron namang ilang mga tala doon sa Biblia na mga pangyayari na may kinalaman o maaring may kinalaman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'd al-ahyan yudkaru makanan mab'athuhu. Sa ilang mga talata raw sa Biblia ay nababanggit ang lugar ng mab'ath, kung saang lugar isusugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi safar at-tathniya al-ishahu thalith wa thalathun. So doon sa Tathniya, yung Deuteronomy, nga sa lumang tipan nito, doon sa chapter 33. Doon sa chapter 33, Fakra Ithnain, doon sa pangalawang nito talata. Ja'ar Rabbu min Sina. Dumating daw ang Panginoon mula sa Sina. Yung Sina, ito na yung Sinai Peninsula. At ito na rin yung Sinin, doon sa Watini was Zaituni wa Turi Sinin. Wa ashraka lahum min Sair. At kumbaga,
sumibol daw o sumikat ang Panginoon mula sa Sair. Yung Sair, isang lugar din doon. Yung Sair, isang lugar din doon sa Sinai. Watala'la'a min Jabali Faran. At mula daw doon ay nung sumikat ito ay nagliwanag at ang sinag nito ay nagmula doon sa Paran. Ito yung verse lagi na babanggit din ni Amino Rodriguez. Ito yun. Na yung Paran, ito yung isa sa mga kilalang pangalan ng Makkah. So, paliwanag dito ng mga scholar, wasina'u hiyal mawda alladhi kallamallahu fihi Musa. Yung Sinai, ito yung lugar kung saan kinausap ni Allah si Musa. So 3 lugar ang nababanggit dito. Wasair al-mawdu alladhi awhallahu fihi Musa. At yung Sair ay kung saan nagpahayag si Allah kay Musa alayhis salam. Wa kaunu jibal Faran hiya Makkah. At ang kabundukan ng Paran, ito na ang Makkah, dallat alayhi nususum min at-Taurat. Na ito ang kumbaga tawag sa mga kabundukan ng Makkah doon sa Torah. Actually, yung Makkah, hindi siya kumbaga, ibig sabihin, hindi siya obscure, kumbaga sa Israeliyat. Nababanggit yung iba't ibang mga lugar na malapit doon. Halimbawa yung tinatawag nilang yung Mount Moriah sa Lumang Tipan. Kaya nga meron kayong makikita ngayon mga simbahan ng mga Protestante, lalo na Baptist. Di ba may pinapangalan nila yung mga simbahan nila sa mga banal na lugar. Merong mga Mount Moriah Baptist Church. Ang Moriah daw na yon, ang tinutukoy doon, yung Marwa doon sa Makkah. Yung Marwa doon sa Makkah. Waqad jama Allahu hadihil amakin al-muqaddasa fi qawlihi. At itong 3 lugar din pala na ito rin nga yung tinutukoy doon sa Surat At-Tin. Wattini waz-zaytuni wa turi sinina wa hadal baladil amin. Na yung tin, zaytun, ang tinutukoy dito yung Jerusalem, yung turi sinin, yung kabundukan ng Sinai na nandoon nga itong yung kung saan kinausap ni Allah si Musa alayhis salam, kung saan siya nagpahayag kay Musa alayhis salam. At yung Baladul Amin, ito na yung Makkah. Wadakarat at-Tauratu makanal wahyi ilay fa fi safari Asya al-Isha 21 verse 13. So doon sa Torah, ito rin ba yung Isaiah kanina? Ay, iba pa siya na iba pa siyang So sa Isaiah 21, yung kanina hindi nilagay kung saang saang Isaiah. So dun sa 21 daw, ang sinabi, wahayya min jihati biladil Arab fil wa'ar. So sinabi raw ni Isaiah na ang kapahayagan daw na wahyun min jihati biladil Arab. Ang kapahayagan daw na magmumula sa lugar o lupalop ng mga Arabo, fil wa'ar. Yung wa'ar, yun yung lugar na mahirap puntahan. So maaring disyerto, maaring bundok. So yun ay kung paano inilarawan ni Isaiah yung lugar na yun. Kung saan manggagaling ang mensahe. Wa fi hadal mawda min Taurat faqra 14. So doon naman sa doon sa sumunod na nabanggit doon sa ika-14 na talata nito ay buwabanggit tungkol sa hijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith an hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isyaratu ila al-jihati allati hajara ilayha. So tinukoy yung hijra at kung saan siya patungo. So sinabi doon, hatumaan lamalakatul atasyan ya sukkanil ardu tima. Magdala kayo ng tubig kayong mga
magbaon kayo ng tubig, kayong mga nauuhaw, kayong mga nakatira sa Tima. Kayong mga nakatira sa Tima. Waful harib bikhabsatin. At magdala rin kayo ng pagkain para doon sa mga harib, yung tumatakas, para sa mga tumatakas o lumilikas. Muhajir, kumbaga. فَإِنَّهُمْ مِنْ أَمَامِ السُّيُوفِ قَدْ هَرَبُوا. Dahil sila sa harap ng espada ay tumakas. Min amami sayfi al-maslul. Tumakas sila mula doon sa espada na nakabunot. Wa min amamil qawsil mashduda. At mula doon sa pana na nakabaluktot. Yung qaws, ito yung yung bow, 'di ba, yung bow and arrow, yung arrow yung bala. Yung bow yung sinasaksakan ng pana. At mashduda, ibig sabihin, kasado na yun, nakakasa na yun. Bibitawan na lang yung pana para lumipad. Wa min amami shiddatil harb. At sila nga ay lumilikas sa harap ng matinding labanan. Sila ay lumilikas sa harap ng matinding labanan. Watima min a'malil madinati al-munawwara. Sa pinaliwanag nila na ang Tima ay kumbaga lugar na malapit doon sa Madina. Weda nadarta fi an-nassi dhahara laka biwuduhi annahu yatahaddathu an hijratir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kung titingnan natin yung mga nababanggit dito, ay may isip natin na ang mga nilarawan dito ay ang magiging hijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batakallamat an-nus as-sabiq faqra 16, doon naman sa verse 16, فَإِنَّهُ هَكَذَا قَالَ لِلسَّيِّدُ فِي مُدَّةِ سَنَةٍ كَسَنَةِ الْأَخِيرِ يَفْنَى كُلَّ مَجْدٍ كِيدَارٍ يَفْنَى كُلَّ مَجْدِ كِيدَارٍ وَبَقِيَّةُ قِصَةٍ أَبْطَالٌ بَنِي كِيدَارٍ تَقَلُّوا لِأَنَّ الرَّبَّ إِلَهَ إِسْرَائِيلَ قَدْ تَكَلَّمَ. So dito, sa ika-16, kanina 14, so ito 16. So sa loob daw ng isang taon, sinabi raw ng isang alipin ni Allah na kumbaga yung isang taon na yon, kumbaga bibilangin nung alipin na yun ni Allah. Siya ang magsasabi kung lumipas na ba yung taon na yon. Kapag lumipas na yung taon na yon, ang lahat daw ng Majdi Kidar, Majd ibig sabihin karangalan, ang lahat ng karangalan ng Kidar ay mawawala. Yung Kidar, isa ito dun sa mga kaharian na umiral doon sa Arabian Peninsula. Natalakay natin sila doon sa simula ng Sira. Natalakay natin sila simula ng Sira. At yung Kidar na ito, kumbaga kabilang sila sa mga sa mga inapo ni Ismail alayhis salam. So mawawala sila. Silang mga mga nakaligtas sa mga namamana. At ang mga kumbaga yung tinutukoy dito, mga namamana yung Kedar mismo. At sila ay magiging konti na lang sa panahon na yon. Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nagsalita na. Wahadan nasu yatahaddatu an ma'rakati Badar. So ang naman na ito sa Isaiah 16, kung yung 14 kanina yung hijra, dito sa 16 ang tinutukoy daw dito ang labanan sa Badar. Fa innahu ba'da sanatin kasanatil akhir min al hijra. Dahil nangyari daw ito isang taon pagkatapos ng hijra. Kanat waqa'a Badar. Nangyari ang labanan sa Badar. Wafana majdu Kidar, at nawala daw ang karangalan ng Kidar. Wa Kidar min awladi Ismail. Ang Kidar kabilang sa mga inapo ni Ismail alayhis salam, wa abnauhu ahlu Makkah. At ang mga taga Makkah ay mga inapo rin naman ng Kidar. Wa qad kallat kasa abnai Kidar
ba'da gazwati Badar. At yung mga mandirigma ng Kidar o ng Quraysh, nabawasan sila, kumonti na lang sila pagkatapos ng labanan sa Badar. Yung mga tagapana ng Kidar ay kumonti pagkatapos ng labanan sa Badar. Kasi sa Badar, marami talaga namatay doon na magagaling na mandirigma ng Quraysh. Naubos, kumbaga, yung lahat ng mga pinuno nila doon ay namatay. Halos lahat sila doon sa Badar. So ito yung mga ilan sa mga talata, alhamdulillah, doon sa Lumang Tipan na tumutukoy sa, o maari na tumutukoy sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero syempre nga, inulit ko, pangunahin nating batayan ay ang mga nababanggit sa Quran, pero mga ito ay kinikilala lang natin na maaring bakas ng mga bushra o mga bisharat tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.